Isa na naman pong bagong kwento ang ating masusubaybayan. Mahirap bang husga kung wala namang sapat na ebidensya? Tulad na lang ng ating kwento ngayon. Pinahirapan at inalila siya ng kanyang boss nang walang sapat na dahilan kung siya ba talaga ang salarin kung bakit nawawala ang fiancé nito. Sa galit sa dalaga, nagawa nitong halayin at pahirapan ng kanyang boss. Bago po tayo magpatuloy, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para sa paparating pang uploads. Hindi ko alam bakit andito pa rin ako sa mansyon ng demonyo na yon. Wala akong alam at di ko naman kilala yung Elena na sinasabi niya. Ang alam ko lang, inutusan ako ng tiyahe kong dalhin yung labahan na ako din naman na naglaba. Tapos biglang sabi ng matanda, binenta daw ako ng tiyahin ko dun sa matanda. Kaya tumakbo ko at tumakas na mabangga ako at nawalan ng malay. Tapos magigising na lang ako, nandito na ako sa masungit na yon. Andrea! Sigaw ng demonyong yon. Ganyan siya tuwing galit at mainit ang ulo. Katatapos ko lang maligo at napatingin ako sa tattoo sa tagiliran ko. Nagising ako, meron na akong malaking tattoo at ewan ko ba. Sabi ni Manang si Sir daw may gawa nun dahil mamalaki ang paso sa tagiliran na hindi ko din alam. Paano ako nagkapaso doon? Nakatingin lang ako doon, maganda naman. Pero sabi ni Manang 2 days akong tulog at tinagnat ako dahil sa tattoo yan. Nagbihis ako at pumunta kay Sir na kanina pang tinatawag ang pangalan ko. Sabi ni Mr. Balmes, sa mga nagtatrabaho daw ako sa kanya. Dahil sa nangyari na wala naman akong alam. Ang tagal mo naman. Sigaw ulit nito pero nakasmile lang ako. Ewan ko ba sa tuwing nakikita ko siya at ang tattoo sa leg niya nagagandahan ako dahil buhay na buhay ang tattoo niyang red rose. Nababaliw ka na ba ha? Dahil sa kakabasa mo ng walang kwentang libro na yan, inagaw na yung utak mo. Pangiinsulto nito sa akin pero nakayuko na lamang ako. Sabi niya ang trabaho ko lang maglinis ng kwarto niya. Bukod sa kanya ako lang nakakapasok doon. Di ko alam kung bakit. Sa isang buwan kong pananatili dito, pati pagtatanim ng bulaklak, ginawa ko na din. Dahil ayoko nang kumilos sa kitchen. Ang dali ng trabaho mo dito, hindi mo pa magawa? Sabi nito na di ko alam kung bakit nasasaktan ako. Dapat nga masanay na ako, di ba? 8 ang katulong sa mansyon. 4 ang driver, 15 ang guard sa loob at labas. May guard na para mga bouncer dahil sa laki ng mga katawan at may mga hawak pang baril. Nang isang linggo ko dito natatakot pa ako at naiilang pero umabot na ako sa 1 buwan mahigit parang normal na lang. Ang alam ko businessman si Mr. Balmes. Pero nagtataka ako kahit gabi ba bukas pa rin ang company niya dahil umaalis at madaling araw na umuwi. Siguro may ari siya ng isang call center kaya ganon. See? Wala ka na naman sa tamang pag-iisip. Lumilipad na naman ang utak mo. Kaya huwag ka na magbabasa ng kung ano-anong libro. Pagalit na sabi nito sa akin. Linisin mong kwarto ko at ligpitin ang mga damit na bagong labalang. Tumango ako sa sinabi niya. Pati pa sabi kay Manang na ihanda ang guest room at gagamitin ko mamaya. Hirit pa nito sabay talikod sa harap ko. Alam ko naman kung bakit ipapalinis ang kabilang kwarto dahil may iuuwi na naman siyang babae. Nung last time may nakasalubong akong babae na sexy at kakalabas lang dun sa kabilang kwarto. At kita ko rin ang pagkalik na babae sa labi ni Sir noon na ikinaiwas ko na lang pero natutuwa ako kay Sir dahil bukod sa kanya at sa akin. Walang nakapasok sa kwarto niya. Ay, hindi pala. Yung Elena ang name nakapasok at nakatulog sa kwarto ni Sir. Sabi ni Manang sa amin habang nag-uusap kami. Tulad ang sabi niya, pinalitan ko ng bagong punda at sapin ang kama niya. Pati pinunasan kong lahat. Pati mesa, pati CR, nilinis ko din. Inayos ang closet. Nakakailang dahil nakita ko na naman ang iba't ibang kulay na boxer niya. Ganon din ang brief na ewan ko ba kung sabay ni Sir ginagamit yon. Pawisan at naghahalo ang gutom ko at pagod. Umupo ako sa dulo ng kama ni Sir. Plano ko magpahinga lang ako pero dahil sa pagod, nakatulog ako nang di ko namamalayan. Evo Dalton's POV. Nagpunta ako ng garden na makita ko na dumadami ng red rose sa garden. Sa totoo lang, simula nang dumating si Andrea sa mansyon ko, ito agad ang una niyang pinagtuunan ng pansin. Ang garden, at isang kulay lang ang meron kundi pula, na simbolo daw ng love sa kanya, tulad niya. Pero sa akin iba ang meaning ng red rose, it means blood for me. Kumuha ko ng isang bulaklak na kinangiti ko at tumakit ako sa itaas. 4 hours din ako sa meeting nang iwan ko si Andrea. Pinaimbestigan ko siya sa kaibigan kong si Gio para malaman ang totoo at nagsasabi ang dalaga. Pero wala na akong planong balik siya sa tiyahin niyang pinilit siyang ibenta. Binuksan ko agad ang pinto at nakita kong dalaga.
Tulog na may hawak pang walis na ikinailing ko na lamang sabay tingin dito. Simpleng mukha niya pero ibang dating sa akin. Sabay iwas ko rito nang marinig kong pagring ng cellphone ko. Yes? Biglang sagot ko at nakatingin lang sa dalagang nakanganga habang tulog. May ibabalita ako sa'yo. Papunta na kami ni Jack dyan. Sabi ni Gip na kinakunot ng noo ko dahil alam kong importante yan at sasadyain pa ako ng dalawa. Okay, nasa bahay lang ako. Balik na sabi ko sabay off ng cellphone at bumalik ang tingin ko sa babaeng naghihilik na rin. Lumapit ako at kita pa sa leeg nito ang pawis at noo. Nakatitig lang ako na parang minimemorize ang buong mukha niya at bigla ako napahinto na maglapat ang labi namin. Bigla ako nagpigil ng hininga. Baka magising siya at sabay tayo ko ng tuwid at napahawak ako sa labi ko. Tangina naman. Mura ko na makalabas ako ng kwarto ko dahil sa ginawa kong kagaguhan. Doon lang ako nakahinga ng normal na parang ikinakalma ko ang sarili ko. Gustuin ko bang ikalma ang sarili ko, hindi ko magawa sa mga nalaman ko. Bigla ako napatayo at sumunod naman ng dalawa. Pre, mas okay kung kausapin mo siya. I am not sure pero ramdam ko na inosente siya at nadamay lamang. Sabat naman ni Jack. I agree. Hirit naman ni Gio pero bakit nga ba nandun siya ng gabing iyon? At bakit nalalaman ng mga galit sa akin ng mga kilos at galaw ko? Dahil may nagre-report dito at may spy na nakapasok sa teritoryo ko. Galit na sabi ko at si Andrea lang naman ang pinatuloy ko sa mansyon. Pagsisisihan niyang nagtraidor siya at sisiguraduhin kong mamamatay siya mismo sa mga kamay ko. Sabi ko sa dalawa na tumahimik lamang. Kaming tatlong kumilos at tinanap ang ibang tauhan na nasa building ng gabing iyon. 8 sa nahuli namin na nagsasabi na hindi nila kilala ang babae pero may isa na nagsasabi na ito raw ang rason kung bakit sumama si Elena sa kaaway ko. Sobra ko nainis dahil ayaw umamin ni Andrea. Wala raw siyang matandaan or nakilala na Elena. Gusto ko sanang maniwala na makita ko mismo ang picture na magkausap ang dalawa. May nagsend sa akin at di ko alam kung sino. Naginom kami at nag-iisip ako dahil baka masaktan ko lang ang dalaga. Ako nang bahala. Dinig kong sabi ni Gio na kinatango ko na lamang. Pero nagagalit ako sa totoo lang. Sobrang mahal ko si Elena kaya hindi ko matanggap na hindi ko siya makita at mailigtas. Huwag kang gagawa ng pagsisisihan mo ha? Sabat naman ni Jack na lasing na rin. Umuwi ako sa bahay na nakainom at may dalang babae na nakilala ko lang sa bar. Ganito ako lalo na't may problema ako na gusto kong maalis kahit papaano. Dinala ko siya sa guest room at doon nagbabad sa kama. Nagalikan at nasa ibabaw ko ng babae pero hindi ko alam ba't hindi ako makaraos na kanina pang nagtataas baba ang babae sa akin. Itinulak ko siya at inalis ang kondom na suot ko. Leave! Sigaw ko taratang. Natakot siya sa sigaw ko. Wala kang kwenta. Lasing na sabi ko. Aanin ko ang sexy at maganda kung di naman ako nag-e-enjoy sa'yo. Madaing sabi ko sa babaeng naiiyak na, sabay dampot ng damit ko at umalis sa kwarto. Habang ako sumasakit ang ulo ko at puson dahil sa bitin. Malakas na sigaw ulit ang narinig ko, kaya dali-dali ako lumabas ng maid's room. Nagulat pa ako nang nasasalang 8 katulong kasama si Manang at lahat sila may dalang bag na mga gamit nila. Nakatingin ako na magsalita si Sir Balmes. Pwede na kayong umuwi. Ipapatawag ko na lang kayo once na kailangan ko ng katulong sa mansyon. Sabi nito sa 8 katulong na ipinagtaka ko. Hinabol ko pa si Manang na magsalita ito. Mag-iingat ka, Iha. Mag-isa ka na lang dito. Sabay yakap sa akin at iniwan nila ako mag-isa habang nasa harap ko si Mr. Balmes ngayon. Ikaw ang maglilinis, magluluto at maglalaba. Lahat ng ginagawa ng 8 na yon, ikaw nang papalit. Kaya ngayon palang magsabi ka na kung hindi mo kaya nang mapatay na kita. Sabi nito sa akin na ikinatulala akong bigla at walang imik na nakatingin lang sa galit niyang mukha. Po? Balik na sabi ko. May nagawa ba akong mali? Sabi ko pa at nagulat na lang nang sakalin ako nito na ikinapanik ko. Sir! Nauutal na sabi ko na magsalita ito at ako na may nahihirapang huminga na feeling ko ay kakamatay ko na. Ikaw may gawa kaya't nawawala si Elena. Ikaw may gawa kaya't wala siya sa piling ko. Sigaw ko rito sabay tulak ko sa kanya na ikinabagsak niya. Tama lang sa'yo yan. Sigaw ko pa sabay alis. Naiiyak ako dahil wala akong ideya sa mga sinasabi niya. Sino ba si Elena? Sabi ng utak ko na sumasakit na rin.
Napahawak ako sa leg ko na masakit at kita pa ang marka ng kamay ni Mr. Balmes na kinaiyak kong lalo. Mas naging malala ang lahat. Naging all around ako sa loob ng mansyon. Nagluluto ako pero hindi niya kinakain. Mabuti na lang nandyan ang driver at guard para may mag-ubos ng mga niluto ko. Nag-uuwi na rin siya ng iba't ibang babae. Nakulang na lang naging hotel ang bawat kwarto dito except sa kwarto niya na never na niyang tinulugan. Uuwi siya ng lasing at persahan gigising ako para may magsilbi lang sa kanila ng babae niyang dala uli. Minsan mas gusto ko pang wala siya dahil yun lang ang time na mahaba ang tulog ko. Kontento na ako sa 5 hours na tulog kaysa wala. Tulad ngayon, natulog ako ng 11 p.m. pero binulabog ako ng demonyo na yun ng 1 a.m. at umaga nagising pa rin. At nagsilbi sa babaeng bago sa paningin ko. Yaya, juice nga? Utos sa akin ng babaeng kasama ni Mr. Balmes dahil nalaman ko business partner daw ito pero mukhang di naman dahil base sa nakita ko kanina lang naghahalikan sila sa pool. Stupid. Biglang buhos ng juice sa mukha ko. Ganon lagi ang nangyayari tuwing may mali ako nagagawa sa paningin niya pero napapaisip ako, may nagawa ba akong mali? Bulong ko ba sabay harap sa babaeng galit na galit sa akin? Bakit hindi malamig? Stupida. Sigaw ulit nito sa akin sabay tulak na kinabagsak ko at tumamang balakang ko sa gilid ng sofa. Iyon yung saktong pagbaba ni Sir Evo pero dinaanan lamang niya ako talapitan ang babaeng nag-iinarte. Tumayo ko at paikay-kang pumunta ng kitchen. Nakarap sa lababo na may nagsalita sa likod. Bagay sa'yo yan. Ang maghirap. Suko ka na ba? Dinig kong sabi ni Mr. Balmes sa akin na kinayako ko. Just back to your life. Sabi pa nito sa akin na ikinalingon ko. Mas okay sana kung alam ko kung ano ang kasalanan ko para ako na mismong papatay sa sarili ko. Sa harap mo mismo, Mr. Balmes? Matapang na sabi ko. At isang malakas sa sampal ang bumalik na sagot ni Sir sa akin na ikinabagsak ko sa sahig. Dalawa lang ang pagpipilian mo bago ka makaalis dito sa poder ko. Umamin ka sa ginawa ko kay Elena o magkusa kang patay ng sarili mo. Malademonyong sabi nito bago ko iwan ang duguan at ang labi may bagong pasa sa mukha. Napayoko ako at umiiyak. Hindi kita mapapatawan. Papatunayan ko na wala akong kasalanan. Balik na sagot ko. Sabay pasok ni Kuya Billy, ang driver, para alalayan akong makatayo at inihatid ako nito sa kwarto. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko kahit masakit na ang katawan ko. Hindi lang ako nakakatikim ng pananakit kay Mr. Balmes, pati sa mga babaeng kasama nito. Pisikal at emosyonal. Mura at masakit na salita ang natatanggap ko. Pero manhid na ako na isipin kong tumakas. Nagplano ako tulad ngayon, busy si Sir, na makipaglandian sa dalawang babaeng kasama nito sa guest room. Dumaan ako sa likod, pero may bahay din dito. Kaya no choice na kundi umakit ng bakod. Sa taas ito yung mukhang mahihirapan ako. Pero nagkamali ako at may humina ng buhok ko na siyang kinagulat ko. Ang lakas ng loob mong tumakas? Biglang sabi ni Mr. Balmes sa akin na ay kinatakot ko. Doon ko lang napansin na may CCTV pala sa gilid nun. Sir, masakit po. Iyak ko nang hilahin niya ang buhok ko at yung dalawang babaeng nakabihis na at umalis na lang na parang walang nakita. Tulong! Please! Sigaw ko pero hinawakan ng bigla ni Mr. Balmes ang mukha ko. Sabay sakal sa akin na ikinahina ko at bumagsak ako sa sahig. Gamit ang isang kamay niya, ang isang pa ako at hinila niyang uli. Iyak nang iyak ako habang hindi makagalaw dahil sa kamay at pa ako na may tali. Bagay sa'yo yan. Hindi pa ako tapos. Sigaw nito sa akin bago ko iniwan mag-isa sa madilim na kwarto. Gutom at uhaw na ako. Hindi ko rin alam kung umaga na ba sa labas dahil sa dilim na meron sa kwarto ko saan ako dinala. Nang biglang bumukas ang pinto at ikinapikit ko dahil sa nasisilaw ako. Hinila ko ang buhok ni Andrea papunta sa kabilang kwarto. Sabay hagis sa ibabaw ng kama. Tumingin ka! Sigaw ko kay Andrea na umiiyak sa takot. Tama nga. Matakot ka sa gagawin ko sa'yo. Bulong ko pa, sabay sinira ko ang damit niya at gilupit ang legging sa suot niya at ang isang nakaubad na babae ngayon ang nasa harap ko. Tingnan mo kung sinong babaeng nasa picture. Sabi ko kay Andrea na umiiyak pa rin. At nakaupo sa gilid at inihagis ko ang picture sa mismong paa niya. Napatingin ako dun sa picture at may nakita kong babae na kahiga sa hospital bed. Puro pasa at sugat ang buong mukha. Napapikit ulit ako nang sumigaw ulit si Mr. Balmes.
She is my fiancé. Her name is Elena at ngayon comatose dahil sa pagpapahirap at tinalay ang fiancé ko. Sabi ko kay Andrea na nakatingin na ulit sa picture pero hindi nagsalita. Kaya't gagawin ko sa iyo ang ginawa nila sa fiancé ko. Bulong nito sa tenga ko na kinailing ko pa. At tinila na lang ako ni Sir. Pinipilit na makipagtalik. Masakit ang ginawa niya. Walang pag-iingat lalo't una ko yon. Iyak lang ako ng iyak sa ginagawa ni Mr. Balme sa akin. Nagmamakaawang tama na. Pero blanco lang siya at nagpatuloy na babuhin ako ng paulit-ulit. Habang umuulo siya sa akin, may kasama pa yung pagmumura. Alam ko galit siya sa nangyari sa fiancé niya pero wala akong ideya. Siya pala si Elena. Siya yung kinukuhanan ng labanan ng tita ko at naglalaba. Gusto ko magsalita na wala akong kinalaman sa nangyari doon sa fiancé niya. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nakuha na niyang lahat pati sarili kong kalayaan at kasiyahan wala na din. Tulala lang ako at nakatingin sa pinto na sana kung may papasok man patay na lang ako para hindi na ako naghihirap. Napaiyak ulit ako na maisip ko na mukhang ako nang tatapos sa sariling buhay ko. Amoy ko pa ang sariling dugo na natuyo sa labi ko at sa hita. Naging masunurin naman ako. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob nang may nanakit sa akin pero mukhang ngayon magagawa ko na yata yon, ang isumpa at pagtanim ng galit. Napakapit ako sa kumot nang bumukas ang pinto at nagulat akong si Manang yon na ikinaiyak kong lalo. Andrea, anak, tawag ni Manang sa akin. Kahit may tali pang kamay ko, pinilit kong itaas yon para mayakap ko lamang si Manang. Anak, ano nangyayari? Iyak nito sa akin. Nanay, biglang sabi ko kay Manang na nagsusumbong sa nanay ko. Iyak ako ng iyak at gusto ko magsumbong. Gusto kong sabihin ayoko na dahil masakit na. Gusto kong sabihin na gusto ko nang sumuko. Pero umiyak na lang ako habang yakap si Manang. Walang lumalabas sa bibig ko kundi ang hikbi lamang. Halika't maligo, sabi ni Manang sa akin. Napailing ako. Magagalit po siya sa nanay kapag umalis ako dito, sabi ko pa. Pero inalis na ni Manang yung tali at dinala ko sa CR at doon pinaliguan niya ako. Kita kong sugat sa katawan ko, ang pasa sa braso ko, hita at pulsuhan. May hiki pa ako sa leg at dibdib at tiyan. Anak, sorry, sabi nilang ni Manang. Na makita pa niya ang tuyong dugo sa hita ko, pati sa sapin meron din. Hanggang ngayon masakit pa rin at feeling ko nga may nakapasok pa sa loob dahil sa pamamaga noon. Tulala lang ako nakatingin sa bintana. Napapikit ng malala kong gabing yon. Para may kasama akong monster nun. Yun ang tingin ko kay Sir. Isang halimaw. At naiiyak na ulit ako. Bumalik ang lahat simula na mapunta ako dito. Napahawak ako sa ulo ko na maalala ko na naman ang mga nangyari. At doon ulit ako nag-iiyak na parang wala nang bukas. Sigawan, sakitan, murahan. Naging alila ko at isang rape victim sa iisang lugar, iisang tao. At nakita ko na lang ang sarili ko na may hawak na blade at tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak ko. Isa lang naiisip ko, ang tapusin ng buhay ko. Ayoko na. Napangiti pa ako na may nakita akong dugo na dumaloy at isa lang pumasok sa isipan ko. Paulit-ulit ko nakikita ang demonyo ng gabing yon. Ayoko na. Gusto ko na tapusin ang buhay ko. Kung kailangan na magbakaawa ako, gagawin ko. Kunin lang ako, tapusin ang lahat. Pero may yumakap sa likod ko at inagaw sa kamay ko ang blade. Sabay kinuha ang pulsuhan ko at nilagyan ng towel ito. Ayoko na. Masakit na. Please, kill me. Take me, Lord. Sigaw ko pa bago nawalan ng malay. Bumigat ang talukap ng mga mata ko pero may narinig akong boses at alam ko hindi si Manang yon. Pero wala akong idea kung sino siya. Pero may buhay ako at itatry to kill myself again. Nagising akong nasa kwarto at hindi ko pamilyar. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Nanay Jody. Nanay nang tawag ko sa kanya at okay lang kay nanay yon. At anak naman ang tawag niya sa akin. Anak, kain na. Pati namimiss ka na ng mga bulaklak sa garden. Dalawin mo naman sila. Sabi ni Manang sa akin na ikinailing ko. Dahil magagalit si Sir. Bulong ko pa. Ayoko. Sabi ko pa sa bayakap sa unan kong hawak ngayon. Tumahimik ako at nag-isip ulit kung paano ko tatapusin ang buhay ko. Tulad ng gusto ng demonyong amo ko na yun. At napatingin ako sa paligid. Naghahanap ng matulis na bagay na pwede kong magamit sa sarili ko. May benda ang pulsuhan ko at siguro si Manang ang gumamot. Simula ng gabing yon, yung gabi ng bangungot sa akin, hindi ko na nakita pa si Sir. Napinagtaka ko, tapos biglang sulpot ni Nanay Jody.
Napatingin pa ako sa mirror sa harap ko mismo, nakatapat sa kama. Pinipilit kong ngumiti pero kahit ako hirap, pati yata pagngiti ko pinagdamot at kinuha na rin sa akin. Anak, kain ka na. Sabi ulit ni Nanay Jody nang umiyak na ulit ako. Kailangan kong ilabas ito kaya't sasabihin ko na kay nanay lahat bago ko ulit tangkain na may magpakamatay. Nanay, nakakapagod palang ipagtanggol ng sarili. Biglang sabi ko pero doon ako nakatingin sa mirror sa harap ko at kita kong sarili kong umiiyak pero walang emosyon ng mukha. Manhid na nga yata talaga ako eh. Tumutulo lang ang luha ko habang nagsasalita. Habang si Nanay Jody naman todo puna sa pisngi ko pero tuloy lang ang mga mata ko sa pagluha. Wala akong kasalanan pero bakit ako naghihirap? Wala akong alam pero bakit nangyari sa akin to? Hindi ako masamang tao pero bakit dinaranas ko ito? Pagsumbong ko kay Nanay Jody na umiyak na rin at niyakap na ako ng tuluyan. Ang damot ni God sa akin. Kung kailan gusto ko nang tapusin ang paghihirap ko, ayaw naman niya. Hindi ba yan naisip na napagod din ako na ayoko na? Kailangan bang ipagdasal ko pang sarili kong kamatayan? Hirit ko pa. At nakayuko na lamang ako doon at lumuluha. Hawak kong pulsuhan ko na may benda. I'll try again. Bulong ko ulit sa sarili ko. Ayoko lang mabuhay. Masyado nang masakit. Napakapit ako sa upuan ko na makita ko ulit ang pagluha ni Andrea. I know. Kasalanan ko at nagpadalos-dalos ako. Sorry. Bulong ko pa rin sa tulog na si Elena at sabi ni Gio sa akin, inosente nga si Andrea pero wala pa rin kasiguraduhan dahil wala pa rin malay ang fiancé ko. Sino ba namang may gawa nito sa kanya? Sobrang takot ko na makita kong dalaga na nawalan ng malay habang perusahan ko siyang inaangkin. Sobra akong galit nun, kaya hindi ako nakapag-isip. Sinaktan at paulit-ulit ko siyang ginahasa hanggang sa mawalan to ng malay at doon na lang ako tumigil. Wala sa plano ko yon. Pero na makita ko si Elena na blanco ko at nagalit talaga at si Andrea ang napagbuntonan ko. At eto ako nagigilty. Pero wala pang sapat na ebidensya na kasama or hindi si Andrea sa nangyari kay Elena. Buti na lang pinalagyan ko ng camera ang kwarto. Yung mirror mismo sa harap ng kama kaya't kitang-kita ko siya. Kaya napatakbo ko nung makita kong gagawin niya sa blade. Natakot ako kasi alam kong malaki ang kasalanan ko at hindi basta-basta mapapatawad. Pinabalik ko si Manang Jody nun. Nung gabing nirape ko siya. Mura at galit na natanggap ko kay Gio at Jack nang sabihin ko ang mga ginagawa ko sa dalaga. Ngayon nagbabantay ako at ako na rin nag-aalaga sa tanim na bulaklak niya sa garden. Gusto ko mag-sorry pero paano? Feeling ko nga hindi na taong tingin ni Andrea sa akin, kundi halimaw. Yes, kahit ako sobrang nagagalit sa sarili ko. Sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak at gusto niyang tapusin ang buhay niya nung una yun din ang gusto ko. Pero hindi na ngayon. Lumipas ang ilang buwan na makatanggap ako ng tawag sa ospital. Gising na raw ang pasyente na ikinatawa ko. Sinilip ko pa si Andrea at tulala ulit. Pinipilit ni Manang kumain. Sabi ko rin kay Manang wag iiwan si Andrea. Baka magtangka uli sa sarili. Sa bungad pa lang ng ospital, nandun na ang dalawa at ako na lang hinihintay. Ngayon natin malalaman ang lahat. Dinig kong sabi ni Gio na isa sa mga nagsabi sa akin ng una na inosente nga si Andrea. Binuksan ko ang pinto at kita ko nakausap si Elena ng doktor. Nakahiga ito at sumasagot sa tanong. Umalis ang doktor at ako naman tawabi sa gilid ng kama kung saan nakahiga ang fiancé ko na umiiyak na nga ngayon. What happened, babe? I asked to Elena na nakatingin lang sa akin na umiiyak. Sabay hawak ko sa kamay ko at pinisil iyon. Sorry kung iniwan kita at sumama ko kay Henry. Unang ring ko kay Elena na pinagtaka ko. Isang linggo na nag-propose sa akin. Pagkatid mo sa akin, sa bahay, nagulat ako. Nang pinilit ni Daddy na ipakasal ako kay Henry at wala akong magawa, lalo na kung buhay ng parents ko ang nakasalalay. Nalaman ni Henry na ikaw ang mahal ko, kaya't sinasaktan niya ako at nakikipagtalik siya sa akin, kahit ayoko at ito ko ngayon, buntis. Dinig kong sabi ni Elena na kinabitaw ng kamay ko sa kamay niya. Sorry babe, pero hindi tayo po pwede. At lalayo na ako habang di pa alam ni Henry na buhay ako at ang anak namin. Pagpapaliwanag nito sa akin at nilabas kong cellphone, pinakita kong picture ni Andrea. Kilala mo siya? Bakit kayo magkasama? Tanong ko kay Elena. Kilala ko siya sa name lang? Siya si Andrea Rosabilla, labandera namin. Ang tiyahin niya pero nagulat ako kaya
Siya naglalaba at sakto naman na nakuha din siya kasama ko na magpatulong akong tumakas. Mabait yan si Rosabella, pero nakita ko, balita nang malaman kong binenta daw ito dahil sa utang at naiwan siya sa building kung saan nandun si Henry para kulin ako. Bigla ako napayoko sa mga narinig ko. Tinulungan ko si Elena makarecover para sa anak niya na nasa tiyan pa lamang. Halo-halong galit at inis ang iniisip ko sa mga ginawa ko kay Andrea. Pero mas natuwa ako sa name niyang Rosabella. Alam ko mahirap pero babawi ako sa dalaga. Mapatawad lang niya ako. Lahat ng paraay gagawin ko, pakasalan ko siya. Gagawin ko. Makabawi lang sa sakit at paghihirap nito. Nasa ganun akong pag-iisip nang tumawag sa akin si Manang. At kahit ako'y nagulat na malaman kong nasa ospital din si Manang, kasama ni Andrea. At kahit ang dalawa nagtaka nang bigla ka lumabas sa kwarto at tumakbo kung saan nasa ER ang dalaga. Dinig ko pang tawag nila sa pangalan ko pero hindi ako lumingon at diretso kung saan si Andrea at Manang. Nakita ko na lang ang matandang umiiyak at duguan ang suot nitong bestida at nakatula ako sa malaking pinto kung saan nasa loob si Andrea. Evo Dalton's POV. Sir! Tawag ni Manang sa akin at nagulat ako sa kwento ni Manang na nagtangka ulit si Andrea ang kitilin ang buhay nito. Aramdam kong nasa likod si Gio at Shaq. Iyak ng iyak si Manang dahil sinaksak ni Andrea ang sarili gamit ang salamin sa CR. Sir, binaba ko lang yung tray dahil ayaw niyang kumain at sabi ko kukuha lang ako ng prutas para sa kanya. Tapos nakita ko na lang siya sa CR walang malay at may saksak pa ng sa dibdib ng basag na salamin, sir. Kwento ni Manang sa akin habang umiiyak. Kinuha kong cellphone ko at nasa tabi ko lang ang dalawa. Nagre-review ako ng CCTV sa kwarto mismo ni Andrea. Kita ko rin na pinipilit ni Manang si Andrea ang kumain. Kaso umiling lamang ito. Okay pa nung una nang umalis si Manang at doon naman nakita na umiiyak ulit si Andrea at lumapit sa salamin kung saan nandun mismo ang CCTV na itinago ko. Kita doon na ilang ulit binato ni Andrea ang salamin pero hindi niya nabasag na kinaiyak nito at kita rin sa kilos itong may hinahanap. Inihagis niya ang maliit na mesa, ang upuan, pati ang lampshade habang umiiyak pa rin at pumasok to ng CR at di na lumabas. At ilang minuto lang pumasok si Manang na may dala uling tray at doon na sumigaw si Manang at lumabas sa duguan na suot nito ang bestida at umakit ang dalawang guard at buhat na si Andrea na walang malay. Tapos na ang video na pinapanood namin pero doon pa rin ako nakatingin na may nagsalita at sinabi na okay na raw ang pasyente at naalis na rin ang bubog sa dibdib. Napapikit ako ng madiin dahil alam kong ako may gawa ng lahat kay Andrea kaya naging ganon ang dalaga. Gawin mo ang lahat para hindi na maulit yan. Galit na sabi ni Gio sa akin at tumango na lang ako. Inilabas si Andrea na walang malay. Sobra ako nagagalit sa may gawa ng lahat ng ito. At isa na ang parents ni Elena na nalaman kong adopted lang palang ex-fiancé ko. Inintay ko na makarecover si Elena at eto kami ngayon sa labas ng mansyon ko. Nauna lang lumabas si Andrea dahil nagwawala ito na magising dahil ayaw daw niya doon kaya't sa mansyon si Andrea nagpagaling at nag-recover. Kakausapin daw at magpapaalam daw siya kay Andrea bago lumayo para mas maalagaan ang anak na nasa tiyan pa lamang niya. Gumawa na rin ng paraan ng dalawang kaibigan ko at ang agency na hawak ko para makulong ang parents ni Elena. At ako na raw bahala at walang pakialam si Elena sa gagawin ko sa parents nito. Nasa bungad pa lang kita ko na si Andrea na nakaupo sa harap ng bulaklak na ikinangiti ko. Buti na pilit mong lumabas siya sa kwarto, sabi ko kay Manang. Oo nga po sir. Sabi ko na-miss na siyang mag-alaga niya sa garden. Natatakot na rin ako sir na ulitin ni Andrea ang ginawa niya. Hirit pa ni Manang at kita ko sa malayo. Naggaya ka pa ng dalawa. Pero di naman ngumiti si Andrea at tumatango lang. Twice a week may pumupunta ditong psychiatrist para magamot si Andrea. Gusto kong gumaling siya at nakikita ko resulta ng pagtitherapy nito. At eto nga siya, nakakaya na niyang lumabas. Rosabella, naalala mo pa ako? Bungad ko sa harap ni Rosabella habang may hawak itong pulang bulaklak at inaalis niyang tinik sa tangkay nito. Ma'am Ellie? Biglang sabi ko sa mahinang boses. Di ko naman kasi alam na yung Elling kilala ko at yung Elenang tinutukoy ni Mr. Balmes iisa lang pala. Hi, I know may kasalanan ako sa'yo sa ginawa ng pogi na yon. Pangaasar ko kay Rosabella na yumuko lang. I know Evo na hindi mahirap mahalin. At kilala ko ito dahil once na nakilala niya si Evo Dalton Balmes, mauhulog ka talaga. Once ma-in love ito sa isang babae, loyal ito. At gagawin ng lahat, mahalin mo lamang siya pabalik.
Mabait yon. Nalaman lang ng galit dahil wala pa siyang alam sa ginawa ng parents ko.